Jeric! Ang daming Indian mango niya, no? Saan mo nahingi yung mga yan? Binigay sa akin ni Mang Poldo. Kita ko nga eh. Sinabi ni Bentong at Junjun, may dala rin sila mga Indian mango. Kasi, nagpapaharvest si Mang Poldo. Isang kainin na kuha mangga. Kaya namimigay siya. Talaga? Oo. Kung ganun, manghihingi din ako. Oo. Sigurado di ka bibigyan nun. Oh, bakit naman? Oo, di ba nga? Asal sa'yo si Mang Poldo? Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nilang manghingi. Dahil tiyak na ibibigay sa'yo. Sangkatutak na mura! Chester! Ang bango naman ang niluluto nyo. Tiyak gagana si Rodel kumain mamaya. Kaya nga ito niluto ko, Imelda. Paborito ito ng pamangkin ko. Ginataang langka na may taba ng karneng baboy. Talagang kabisado niyo mga gustong pagkain ng asawa ko. Ano po? Bata pa lamang si Rodel eh. Ako na ang tumayong magulang sa kanya. Kaya kabisado ko ang mga ayaw at gusto niya. Ay! Nandiyan ka na pala, Rodel! Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko kagad ang masarap na amoy na niluluto nyo. Mano po, Chester? Kawan ka ng Diyos. Ay, tamang-tama ang dating mo. Maluluto na itong ulam para sa ating hapunan. Imelda, nasan si Empoy? Ay! Oo nga. Nasaan na nga palang batang yun? Kanina lang nandito yun eh. Ay, naku, hindi ka na nasanay sa anak mo. Natakasan ka na naman ni Empoy. Sige na po, Mang Poldo. Kahit isang manggalang. Bingi ka ba, Empoy? Ha? Wala na nga akong may bibigay naman ka sa'yo. Ubus na. Ayan nga oh, ang dami pang bunga. Ang dami pang manibalang. Ayun oh, yun, nasa tuktok ng puno. Ang kulit mo talagang bata ka. Palibasya, patay gutom ka. Kahit marami pang bunga ang punong mangga ko, hindi kita bibigyan. Damot nyo na nga. Ang sakit pa niyo magsalita. Ba't ang tarantadong batang ito? Lumayas ka rito. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Lumayas ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Empoy, noon pa kita pinagsabihan, di ba? Malaki ka na eh. Huwag ka nang maging iyakin. Nakakainis lang po kasi si Mang Poldo, tay. Ang damot na, ang sungit-sungit pa. Eh bakit kasi nanghingi ka sa kanya? Meron din naman tayong sariling puno. May bungang punong santol natin, di ba? Marami ring bungang punong atis natin. Mas masarap po kasi ang Indian mango. Hayaan mo. Ipanghihingi na lang kita ng mangga kay Kaduroy. May bunga rin ang puno nila. Tay, bakit po ba galit sa akin si Mang Poldo? Pero sa ibang bata, mabait naman siya. Sa akin lang siya masungit. Eh, huwag mo na lang pansinin. Pagpasensya mo na lang ang matandang yon. Basta't ipangako mo sa akin na mula ngayon, hindi ka na pupunta o lalapit man lang sa bahay niya. Nakakatakam talagang bunga ng Indian mango ni Mang Poldo. Ang daming manibalang ah. Naglalaway ako. Paano kaya ako makakakuha ng mangga? Alam ko na. Alam ko na ang gagawin ko. Tignan ko lang. Magugulat na lang si Tandang Sungit. Kuya Poldo, namigay ka pala ng mangga. Tuwang-tuwa ang mga bata. Magpasalamat sila, Pining. At libre ko lang ipinamimigay ang bunga ng mga punong mangga ko. Yung ibang kalugar natin,
Ibinebenta nila ang prutas nila. Dinadala nila sa palengke. Ako'y hindi. Pero bakit ganon? Meron pa kayong tinitignan at merong tinititigan. Anong ibig mong sabihin? Namigay kayo sa ibang bata. Pero si Empoy, kahit isang piraso hindi niyo binigyan kahit nagmamakaawa na sa iyo. Nagtatanga-tangahan ka ba, Pining? O talagang gusto mo lang ako inisin? Alam mo ang sagot sa tanong mo? Wala pong kinalaman si Empoy sa kasalanan ng mga lolo't lola niya. Anong wala? Malaki ang kinalaman ng batang yon dahil anak siya ni Rodel. At si Rodel ang bunga ng kasalanan ni na Donato at Elsa sa anak ko. Matagal na panahon na ho ang nakalipas. Oo, tama ka! Matagal lang ang panahon ang nakaraan. Pero hanggang ngayon, nagdurusa pa rin ang anak ko dahil sa ginawa nilang kawalangyaan. Nagdurusa ang anak ko si Connie kahit wala itong ginawang kasalanan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto, nasa dulo na ako ng punong mangga ni matandang sungit. Akala yata ng matandang yun, hindi ako makakakuha. Ito, may dala akong plastic bag. Dito ko ilalagay ang mapipitas kong manibalang na Indian mango. Pining! Pining! Patay! Dumating si matandang masungit. Pining! Sandali lang po, Kuya Polo. Akala ko po ba pupunta kayo sa bayan? Bakit nandito na agad kayo? Hindi na ako tumuloy. Bigla kasi sumamaparamdam ko eh. Naku! Iba yung tinatapakan ko siya! Mahulog ako! Aray! Aray! Opo! Anong tarantadong bata rito ah? Aray! Aray! Pining! Pakawalan mo ang aso natin si Bangka! Ipalapa mo ang magnanakaw na yan! Ay! Bilisan mo! Ay! Mapaldo! Wag po! Parang awain niyo na po! Huwag niyo po ako ipalapa sa aso niyo! Wag po! Kasalanan mo to, Empoy. Sa katigasan ng ulo mo, yan ang napapala mo. Tama, puro sugat yung binti mo. Akala ko nga po makakagat ako ng aso eh. Mabuti na lang. Nakatakbo pa rin ako kahit masakit ang balakang ko. Kahit kailan, pasaway ka talagang bata ka. Sorry po. Ano ba pumasok sa kukote mo at naisipan mo umakyat doon sa puno ng mangga ng matandang yun? O ayan, ngayon, ano nangyari sa'yo? Sa pagtakbo mo, nasabit ka sa barbed wire. O, tingnan mo yung binti mo, nasugatan. Aray, ang sakit! Aray ko! Tsaka masama yung ginawa mo. Pag nanakaw yun, ha? Tinuturo ko ba sa'yo? Na magnakaw ka? Di ba sabi ko, huwag ka magnanakaw? Eh, ang damot-damot po kasi ni Mang Poldo. Kaya naisip ko, nakawin na lang. Umalis kasi siya, nakita ko po eh. Pero bumalik din pala kaagad. Kahit na masama ang ugali niya, hindi ka pa rin dapat nagnanakaw. Mali ka, masama yun. Sorry po, hindi na po muulit. Lagot ka pag nalaman ng tatay mo yan. Hindi ka lang paghagalitan nun. Sigurado makakatikim ka ng sinturon. Mang Poldo, kung may kasalanan man hong anak ko, hindi naman ho yata tama na ipinahabol niyo siya sa aso. Ang lakas naman yata ng loob mo, Rodel. May kasalanan ng ang anak mo, ako pa ang pagsasalitaan mo ng ganyan? Huwag mong kalilimutan, narito ka sa loob ng bakuran ko. Kasi kawawa naman nung inabot ng anak ko eh. Puro garos na ang mga binte dahil nasabit sa barbed wire. Pasalamat ka! Ganun lang ang nangyari sa salbahing anak mo. Dahil kung napakawalan agad ni Pining ang aso ko, siguradong nalapa ang pil yung batang yon. Mang Poldo, kung may galit ho kayo sa akin,
Huwag niyo namang idamay ang batang walang malay. Damay-damay na ang lahat! Dahil iisang lahing inyong pinagmulan. Pare-pareho kayo mga ahas! Pamilya kayo ng mga traidor! Pag masama ang isang tao, hindi dapat ituring na sagrado ang kanyang buhay. May atraso sila sa atin! At higit sa lahat sa'yo, ang gusto ko'y mamatay silang lahat. Ibig ko maubos sila hanggang kalit-lit ang ugat ng kasalanan! Edmond, Apo, kumusta na ang trabaho mo sa ospital? Okay naman po, Lolo. Nakakapagod nga lang dahil araw-araw napakarami ng pasyente. Alam mo, Apo, natutuwa ako sa napili mong propesyon. Marami kang natutulungang tao. Oo nga po. Ngayon nung doktor na ako, nakita ko kung gaano karami ang mga taong kawawa. Marami yung may sakit na walang kakayahang makapagpagamot. Kaya nga, napakaswerte ng mga kanayo natin, kahit wala silang pera, basta pumunta sila sa ospital na pinapasukan mo, abay natutulungan mo sila. Ginagamot mo sila kahit walang pambayad. Obligasyon ko pong gamutin ang sino mang pasyente, Lo. May pera man o wala. Sayang. Kung narito lang sana ang mama mo, tiyak na proud siya sa iyo. Huwag ho kayong mag-alala, Lolo. Hindi magtatagal. Makakasama din ulit natin si Mama. Gagaling din po siya. Itay! Nawala tayo na preno! Mahuhulog tayo sa bangin! Mahuhulog tayo! Itay! Inay! Rodel, gumising ka! Rodel! Ano yan? Nananaginip ka na naman. Ang lakas ng sigaw mo. Siguradong inay at itay na naman yung napanaginipan mo. Lagi kang ganyan. Oh, Imelda. Sila na naman ang napanaginipan ko. Kitang-kita kong dugo ang katawan nila nang mahulog sa bangin ng jeep na sinasakyan namin. Lagi mo pa rin kasing iniisip ang aksidenteng yun. Kaya ayan, madalas kang bangungutin. Hindi ako matahimik, Imelda. Oras-oras nagbabalik sa isip ko ang malagim na sinapit ng mga magulang ko. Connie, anak, kumusta ka na? Ikaw, kumusta ka din? Eto, matutuwa ka. May dala ko mga pagkain. Iniluto ko mga yan. Pinaluto ko kay Pining. Pining? Oh, anak, niluto yan ni Pining, kaya kumain ka, ha? Masarap yan. Sige. Sabi mo, hindi ka sinungaling ha? Sabi mo, masarap to? Oo. Kung kakain ako. Pero alam mo, ang gusto ko, yung bagong pitas na buko. Uy, masarap inumin yung sabaw nun. Wala akong dalang buko, anak. Basta! Ay, ganito na lang. Ayoko. Pagbalik ko, pasasalubungan kita ng buko. Ha? Hindi, ayaw ko, buko. Sabi ko, buko. Gusto ko yung buko. Huwag ka nang magtampo. Mas masarap naman sa buko mga dala kong pagkain eh. Buti pa si Donato sa'yo. Lagi niya akong binibigyan ng buko. Siya pa nga yung umaakit doon sa mataas na puno. Doon. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin nakakalimutan ang demonyong lalaking yun? Namimiss ko kasi si Donato eh. Hay, alam mo, gwapo yun. Ang tangos ng ilong nun. Tapos, yung may bigote yun, nakakakiliti. Kawawa nga ako.
Kundi dahil kay Donato at Elsa, hindi mababaliw ang anak ko. Demonyo sila. Kahit kailan, hindi ko sila mapapatawad. Imelda, masanay ka na sa asawa mo. Bata pa lamang siya. Madalas na niyang mapanaginipan ng aksidente yun na nangyari sa kanilang mag-anak. Na-trauma ho si Rodel, Chester. Oo nga, hindi niya makakalimutan ang malagim na kamatayan ng kanyang mga magulang. Kung sa bagay, talagang masakit naman po yung nangyari sa kanya. Tapos, kasama pa siya mismo doon sa aksidenteng yun. Pero na nga, kaya nakapagkitna sa kanyang utak. Mabuti na lang po nakaligtas si Rodel. Tama ka. Sabi nga ng marami, himala raw ang nangyari. Kung namatay din siya doon, ay, wala ka sanang mabait na asawa. Nanay, perfect po ako sa exam namin kanina sa science. Oh, talaga? Opo. Aba, ang galing naman ng anak ko. Promise niyo po sa akin, pag nakakuha ko ng perfect sa test, bibili niyo po ako ng bagong rubber shoes, di po ba? Oo, hindi ko yun nakakalimutan. Pero wala pa akong pera. Mag-iipon muna ang nanay. Ayos lang po yun, Nay. Basta po pag nakaipon na kayo, bibili niyo po ako kagad. Oo naman. Hala, Nay! Tilamsikan kayo ng putik pagdaan ng kotseng yun. Lalo kasing binilisan ng matapat sa atin eh. Oo, Yabang! Hindi ako nagkakamali. Kotse yun ni Edmond. Yung doktor na apo ni Mang Poldo. Melda, baka naman nagkakamali ka lang. Ha? Malay mo kung kamukha lang ng kotse ni Edmond yung nakatilansik sa'yo ng putik. Ay, naku, Rodel. Hindi ako pwede magkamali. Yun talaga yung kotseng madalas ko nakita sa garahe ni Mang Poldo. Kung totoo nga ang kotse ni Kuya Edmond yun, siguro naman hindi niya sinasadya yung pagtilamsik sa inyo ng putik. Baka hindi niya nakitang may lubak doon sa kalye. Binibigyan katwiran mo siya kasi kapatid mo. Hindi sa ganun. Ikaw lang naman ang kumikilala sa kanya bilang kapatid. Pero ikaw, yun din ba turing niya sa'yo? Bahala siya kung ayaw niya akong kilalaning kapatid. Pero kahit na ganun, patuloy ko pa rin ipakikita sa kanyang respeto ko sa kanya dahil mas matanda siya kaysa sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lo? Malalim na ho ang gabi Bakit narito pa rin kayo sa may terasa? Bakit hindi pa kayo natutulog? Hindi pa kasi ako inaantok, Edmond. Nagpapahangin pa ako dito eh. Ikaw, bakit gising ka pa rin? Pareho ho tayo. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Nakita mo ba yung reaksyon ng mag-ina ni Rodel? Nang madaanan natin kanina. Parang mga basang sisiw nang matilamsikan ng putik. Bakit niyo ba ginawa yan? Ang alin? Kaya pala ang sabi niyo kanina, kayo muna magmamaneho. Kasi natanaw niyo yung mag-ina. Sinadya ninyong bilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan natin nang matapat tayo sa malubak at maputik na parte ng kalsada. Pasalamat nga sila. At ganun lang ang ginawa ko. Kung hindi lang kasalanan sa Diyos, baka sinagasaan ko ng mag-inang yun. Hello. Masama pong maghangad ng masama sa ating kapwa. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Naririnig mo ba ang sarili mo? Sino ba ang unang naghangad ng masama?
Hindi ba ang pamilyang yan? Pero Huwag Lolo, mong kalilimutan na kung hindi dahil sa pamilya nila, hindi masisira ang buhay niyo ng mama mo. Sila ang malaking dahilan kung bakit nabaliw ang iyong ina. Tinanghali ako ng gising. Atrasado tuloy ang pagpunta ko sa bukid. Makakasalubong ko si Mang Poldo. Sa dinami-dami ng tao, pwede kong makita. Ikaw pa talaga, buwisit! Mang Poldo, ayoko ho ng away. Hoy, Rodel! Kung ayaw mo ng away, lumayo ka sa akin. Sinisira mong araw ko. Talaga ho bang hindi mawawalang galit niyo sa akin? At tinanong mo pa talaga? Hindi mo ba alam na sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha mo, lagi kong naaalala ang kawalangyang ginawa ng ama mo sa anak ko? Wala ho akong kinalaman sa naging kasalanan sa inyo ng tatay ko. Kung meron man. Gunggong! Hindi mo pwedeng sabihin wala kang kinalaman! Ang kasalanang binabanggit nyo ay nangyari noong hindi pa man ako ipinapanganak. Kaya nga malaki ang kinalaman mo! Dahil ikaw ang bunga ng kanilang kataksilan! Kuya Poldo, ang kape nyo. Salamat, Pinig. Akala ko ho ba'y pupunta kayo sa kumpare nyo? Ako, talagang papunta na sana ako sa bahay ng kumpare ko. Nawalan na ako ng gana dahil biglang uminit ang ulo ko. May nakasalubong akong peste. Sino hong peste? Sino pa? Hindi si Rodel. Ay, kayo talaga. Suko talaga sa langit ang galit niyo sa kanya. Hindi lang suko sa langit. Lampas pa. Kinasusuklaman ko sila. Kailan pa ninyo sila mapapatawa? Hanggang magpantay ang mga paa ko! Hindi ko sila mapapatawad, Pining! Kamamatayan ko ang pagkasuklam na nararamdaman ko sa kanila. At sinusumpa ko ang pamilyang yan. Darana sila ng paghihirap! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tumigil ka! Pag masama ang isang tao, hindi dapat ituring na sagrado ang kanyang buhay. May atraso sila sa atin! At higit sa lahat sa'yo! Ang gusto ko'y mamatay silang lahat. Ibig ko maubos sila hanggang kalit-lit ang ugat ng kasalanan! Ma, pasensya na po kayo. Kung ngayon lang uli ako nakadalaw. Kasi busy ako sa trabaho. Alam mo, parang nakita na kita. Tama! Oo nga. Ikaw nga yung lalaki nandun sa TV. Ay! Ikaw si Spider-Man. Yung gumaganap sa drama. Hoy, Spider-Man! Ang gwapo mo! Ma, ako po ito. Hindi. Ang anak ninyong si Edmond. Hindi niyo ba ako natatandaan? Edmond? Edmond. Sino yun? Sinong Edmond? Yung kilala ko ha,
Si Donato yun. Ayun, asawa ko yun. Tsaka, Ako po ang anak ninyo ni Papa Donato. sinungaling ka! Ma, Hindi naman totoo yun. ma'am, Wala kaming anak ni Donato. Sinungaling ka, ha? Sinungaling ka. Wala kaming anak. Wala. ma, Bakit kaya maraming tao sa labas ng bahay ni Napoldo? Ay si Pining, nakatayo sa may gate. Lalapitan ko. Pining! Hoy! Oh, oy, ikaw pala. Esther. Anong meron dyan sa inyo? Bakit maraming tao? Ay, birthday kasi ngayon ni Edmond. At sa halip na mag-celebrate kami ng kaarawan niya, mas gusto ng alaga ko na magbigay na lamang ng libreng medical check-up sa ating mga kanayo. Libreng medical check-up? Oo, libre. At yung mga pangkaraniwang gamot, may ipinamimigay din si Edmond. Bigay daw ng ano bang ahensya ng gobyerno yun? Basta, bigay din daw. Ang dami kahon-kahon. Ay, ganun ba? Oo. Ay, pwede rin kaya akong magpatingin sa kanya. Madalas kasi sumasakit ang ulo ko eh. Oh, bakit Likod hindi ko. pwede? Tamang-tama ang dating mo. Dahil kasi simula pa lang. Halika, pasok ka. Pining! Hindi mo talaga ginagamit ang kokote mo. Saksakan ka ng bobo. Ano ho ba? Nagawa ko mali, Kuya Poldo. At nagtatanong ka pa, bakit mo pinapasok sa bahay ko ang Esther na yon? Hindi po. Hindi po ba si Edmond naman ang nagsabi? Open sa lahat ng libreng medical check-up? Lumapit po dyan si Esther, kaya pinapasok ko. Kasi gusto rin daw niyang magpatingin sa alaga ko. Tanga! Tiyahin ni Rodel ang babaeng yun! Ano naman pumasama kung tiyahin ni Rodel si Esther? Hindi ko alam kung nasaan ang utak mo. O siguro talagang wala kang utak. Ang sino man sa pamilyang iyon, kahit sino sa kanila, hindi pwedeng tumuntong sa pamamahay ko. Ay, Hindi sila dapat makinabang sa tulong na ibinibigay ng apo ko. Naiintindihan mo? Boy! Tingnan mo, oh. Ang dami ko ng buton. Ingit ka, no? Ano? Ang dami. Saan mo nakuha yan? Binigay sa akin ni Lolo Podo. Oh, inggit! Kasi di siya pwede mangingi kay Lolo Podo kasi galit siya sa'yo. Hindi ako nainggit, no? Eh, Hindi naman ako makain yan eh. nori ka ba? Di ka ba nagtataka? Sa lahat ng bata dito sa nahay natin, sa'yo lang galit si Lolo Podo. Ano ngayon? Anong paki ko? Kasi, sabi sa akin ng nanay ko, salbahe raw ang lolo't lola mo. Kaya nagalit sa inyo si Lolo Podo. Hindi totoo yan! Oh, Hindi salbayan lolo't lola ko! Bawiin mong sinabi mo! Bawiin mo! bakit ka natipikan? Tanong mo kaya sa tatay mo para malaman mo na nagsasabi ko ng totoo. Empoy, huwag kang maniniwala sa sinasabi ni Jeric. Inaasar ka lang nun. Pero nay, bakit nga po ba galit sa atin si Mang Poldo? Kaya nga hindi ko siya tinatawag na Lolo Poldo eh. Kasi asar din ako sa kanya. Kaya Mang Poldo lang ang tawag ko sa kanya. Pero alam niyo po, nagtataka nga po ako eh. Bakit galit siya sa pamilya natin? Ay, nako. Kung ikukwento ko sa'yo, magugulo lang isip mo. Bata ka pa. Hindi mo pa maiintindihan yung ganong bagay. Tayo ka naman oh. Ano? Tulad din kayo ni tatay. Ayaw magkwento sa akin. Eh, kasi nga, hindi pa batang bagay yung tinatanong mo. Kaya tigilan mo na yung katatanong, ha? Masyado ka kasing matabil. Kung ako nga, di ako nakikialam sa alitan ng pamilya ng tatay mo at ng pamilya ni Mang Poldo. Melda, total ikaw naman ang babae. Pwede ba sabihan mo yung nanay ni Jeric na tigilan ng pagiging Ay, chismosa? naku. Ayoko nga
nakikipag-usap sa Lydia na yun. Ipagpasensya mo na lang. Kasi pag kinausap ko yun, baka makakuha pa ako ng kaaway. Kasi kung ano-anong chismis ang pinagsasabi eh. Pati tuloy anak natin, may naririnig. Oo, hindi ba karapatan din ng anak natin na malaman niyang tiyuhin niya si Doc Edmund? Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ipagtatapat ko rin kay Empoy ang lahat kapag nasa tamang edad na siya. Kapag kaya na niyang unawain ang ugat ng problema namin sa pamilya ni Mang Poldo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malapit na naman ang Pasko. Pero hindi pa rin namin makakasama ni Edmond ng kanyang ina. Kawawa naman ang anak ko. Ilang taon na rin nagdurusa ang anak ko sa ospital ng mga mani. Papa! Nawawala si Donato. Wala rin ang mga damit niya sa aparador namin. Baka may pinuntahan lang ang asawa mo, Connie. Huwag kang mag-hysteria. Papa, tinutuon ni Donato ang banda niya sa akin na lalayasan niya ako. Ipinagpalit niya na ako sa ibang babae, Papa! Tulungan mo ako! Huminahon ka? Ano ka ba? Mahal na mahal ko si Donato! Hindi ko kayang mabuhay na wala sa akin ang asawa ko! Hindi ko kaya, Papa! Hindi ko kaya! Hindi! Mga demonyo sila. Kulang pa ang kamatayan ni na Donato at Elsa sa kasalanang ginawa nila sa kaawa-awa kong anak. Rodel, narinig ko sa radyo, signal number 3 daw tayo. Bukod sa malakas yung hangin, maraming ulan din daw yung dadalhin dito sa atin ng sama ng panahon. Mabuti nga at nakapagpa-repair ako ng bubong natin bago dumating ang bagyo, Imelda. Kahit pa paano, wala nang mga tulo. Pero kinakabahan ako, ha? Baka mamaya bumaha na naman dito sa lugar natin. Hindi naman siguro. Sabi sa balita, magtatagal daw yung malakas na ulan hanggang bukas. O, paano na yung mga tanim natin? Samahan na lang natin ng dasal. Hindi makakatulong kung matataranta tayo. Wala na rin yung ibubong mabuti. Ay, Kalmahin mong loob mo. naku. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ay, Pinay. Tamang-tama itong niluto mong sopas. Masarap humigop ng mainit na sabaw kapag ganitong umuulan. Maswerte po tayo, Kuya Poldo. Samantalang ang ibang mga kanayo natin, naging kawawa ang kalagayan. Bakit? O hindi niyo ba alam? Lumikas ho marami sa may eskwelahan. Marami tayong kapitbahay na naroon ngayon. Tumaas ho ang baha. Ang himbing kasi ng tulong niyo, kaya hindi na siguro niyo nalaman. Mabuti na lang pala't mataas ang tambak nitong bahay na ito. May second floor pa tayo na pwede nating akyatan sakaling tataas pa ang baha. Nakita ko nga ho, pati si Rodel lumikas din. Siguradong binahari ng taniman ng gunggong na yon. Ay, sigurado ho yun. Tumaas ho ang baha eh. Mabuti nga sa kanila. Uy, kayo naman talaga. Bakit natutuwa pa kayo? Naperwisyo na nga ho ang mga tao. Karma yun sa kanila, Pineng. Nakakarma ng pamilya ng Rodel na yan. Lahi kasi sila ng mga traidor.
Kaya tama lang na parusahan sila ng Diyos. Rodel, tingnan mo. Sirang lahat yung mga pananim natin. Yung mga balag na kagagawa mo lang giniba ng malakas na hangin at baha. Oo nga, Imelda. Pero lakasan mo loob mo. Malalampasan din natin ito. O paano na tayo ngayon? Dito lang tayo sa bukid kumukuha ng ating kabuhayan. Huwag kang umiyak. Andiyan pa rin naman ang lupa natin. Makapagtatanim pa ulit tayo. Panibagong bini, panibagong pagtatanim at paghihintay. Yun ang iniisip ko, Rodel. Habang naghihintay tayo, na mamunga yung mga bagong itatanim mo, saan tayo kukuha ng kakainin? Pansamantala maghahanap ako ng ibang mapagkakakitaan. Kahit anong trabaho. Anong trabaho? Pagbubukid lang ang alam mo. Akong bahala. Ikaw bahala. Ano nga? Siyempre akong kumikilos sa kusina. Problema ko kung anong ihahain ko sa inyong mag-ama. Lakasan mo loob mo. Akong padre de pamilya kaya akong gagawa ng paraan. Malalampasan din natin kung anong pinagdaraanan natin. Samahan lang natin ng dasal. Lo, parang maganda yata ang gising mo ah. Kanina ko pa napapansin, lihim kayong napapangiti habang kumakain tayo. Talagang maganda umaga ko, Edmond. Dahil umaayon sa akin ang pagkakataon. Umaayon ho sa inyong pagkakataon. Anong ibig niyo sabihin? May binili ako kanina sa tindahan. At narinig ko, nagbubunga nga si Berta. Galit na galit kay Imelda. Bakit daw ho? Bukod sa perang cash, mahaba rin daw ang listahan ng utang sa tindahan. Naku, galit na galit dahil natutulog daw ang kanyang puhunan. Kawawa rin ho sila. Ito kasing nagdaang bagyo, sinira lahat ang kanilang mga pananim. Hindi lang ho sila. Marami sa mga kanayo natin. Yung kaunting pinagkakakitaan nilang taniman, nasalanta ng bahain tayo. Alam mo, kapag nakakarinig ako sa iyo ng ganyang mga salita, nasisira ang araw ko. Kaya ganda-ganda ng gising ko, bubusitin mo. Hindi ka dapat nakakaramdam ng awa sa mga ganun tao. Dapat nga natutuwa ka pa. Hello, huwag ho kayong magalit. Hindi po tayo dapat matuwa kapag naghihirap ang kapwa natin. Hindi naman ako natutuwa sa paghihirap ng iba nating kanayon eh. Pero sa pamilya ng Rodel na yan, talagang masaya ako pag sila ang dinarata ng perwisyo. At yun talaga gusto kong makita. Yung maghirap sila, yung maghikaw sila. Si Lolo talaga. Hindi ako nagbibiro, Edmond. At hindi lang ako dapat matuwa sa paghihirap niya ng Rodel. Higit sa lahat ikaw! Dahil ikaw ang naapi! Ikaw ang naagawan! Hoy! Hoy! Sino ka, ha? Bakit narito ka sa bahay ko? Bakit mo ako kinakausap? Di mong kita kilala dyan eh. Aling Connie, ako po si Rodel. Anak po ako ni Nanay Elsa at Tatay Donato. Donato? Anak ka ni Donato? Kilala mo siya? Matagal ko na pong gustong gawin ito. Yung dalawin kayo dito sa ospital ng mga... Matagal ko na pong gustong ihingi ng tawad sa inyo. Ang kasalanang nagawa ng mga magulang ko. Bakit? May kasalanan ka sa akin? Ang mga magulang ko po, may kasalanan sila sa inyo. Aling Connie,
Tama nga ho sigurong inyong amang si Mang Poldo. Na kaya minamalas kami mag-anak. Dahil ako nagbabayad sa kataksilang ginawa sa inyo ng mga magulang ko. Umiiyak ang bata, oh. Uy, tahan na dyan. Hindi naman kita inaaway dyan, tahan na. Sana ho, mapatawad niyo na si nanay at tatay. Sino nga uli yung tatay mo? Si Donato po. Donato. Si Donato. Nobyo ko yun. Nobyo ko si Donato. Pero nawala siya. Iniwan ako ni Donato. Iniwan niya ako. Hayaan niyo ho, Aling Connie. Lagi ko po kayong isasama sa mga dasal ko. Sana gumaling na kayo. Sana manumbalik ng inyong dating katinuan. Dahil habang nasa ganyan kayong kalagayan, lihim ko rin pong sinisising sarili ko. Dahil anak ko ng mga taong naging dahilan upang kayo'y magkaganyan. Teka, Rodel, may nakita ka ng trabaho? Oo, Imelda. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anong trabaho nakita mo? Nakita ko yung kumpare ko na taga riyan malapit sa bayan. Sa isang malaking voltage siya nagtatrabaho. Oo. Tamang-tama. Nangangailangan daw sila ng driver ng delivery truck na nagdadala ng dressed chicken sa mga suki nila. Ayun, inarekomenda niya ako kay Mang Nato. Nung binata ka na, mag-drive ka, ay marunong ka pa ba ngayon? Tsaka yung lisensya mo, expired na, di ba? Ang pagmamaneho, hindi nakakalimutan yan. Basta't natuto ka. Parang paglangoy din. Magkakaroon lang ng konting kaba sa umpisa kapag matagal kang nahinto. Pero andun pa rin yun. Yung lisensya naman, tutulungan daw ako ni Mang Nato na iparenew. Ay, salamat naman at may trabaho ka na. Akala ko magpapasko tayo na tuyong-tuyo. At least kahit paano, mabibili natin ng pamasko si Empoy. Basta may bago lang yung anak natin, ayos na yun. Hindi bali na tayong matatanda. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kailangan lang samahan ng kilos ang ating mga dasal. Imelda, gabi na. Pero bakit narito ka pa rin sa balkon? Hiniwan mong anak mo sa kwarto? Ay, Chester, ayaw po ko akong dalawin ng antok. Oh, may problema ka ba? Wala naman ho. Hindi lang ho ako sanay na wala si Rodel dito sa bahay kapag gabi. Simula na magtrabaho siya sa poultry, halos gabi-gabi ho. Wala siya. Dahil gabi hanggang madaling araw yung pagde-deliver ng manok sa palengke. Oo sa'yo nang nakitang trabaho ng asawa mo Talagang ganoon. Magtiis kayo. Nilalamig ka siguro. Kaya hindi ka ba katulog? Si Chang naman. Hindi naman ho yun. Nag-aalala lang ako. Kasi palagi nasa biyahe ang asawa ko. Ang alam ko, 3 palengke yung pinaghahatiran nila ng dressed chicken. Kaya tayong magkakaratig na bayan ang pinupuntahan nila tuwing biyahe. Sabi nga ni Rodel, samahan nyo na lamang ng dasal. Hindi maano asawa mo. Yun nga po ang palagi kong pinagdadasal, Chang. Na sana laging ligtas ang asawa ko sa kapahamakan. Jerry, mag-uumaga na. Oo nga, Rodel. Di kasi agad natin naipwesto itong delivery van dun sa parking lot matutulog muna ako. Huwag ka nang matulog, malapit na tayo. Nag-shortcut na nga ako Dito ko na idinaan sa nayo namin kahit bako-bakong kalsada dito.
Naku, bakit hindi ako makapag-minor? Ha? Hindi ko makagat ang preno. Sa bandaron may sigsag at may bangin. Ano gagawin ko? Ibangga mo sa puno! Ha? Kaysa mahulog tayo sa bangin! Sige na, ibangga mo! Sige, kumapit ka! Kapit! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tao po! Tao po, Doc Edmond! Tao po! Tulong! Hoy! Tao po! Samantha! Madaling araw pa, bakit nambubulaho ka dito sa may gate namin? Mang Poldo, si Doc Edmond po, kailangan ng tulong ng apo nyo. Kailangan po namin ng tulong ni Doc Edmond. Anong kailangan niyo sa apo ko? Na-aksidente po si Rodel. Malapit lang po dito. Nakasi po na wala ng preno yung minamaneho niyang van. Bumangga sila sa malaking puno. Kaya pakiusap po. Tulong po, Mang Poldo. Parang awan nyo na. Kailangan namin si Dr. Edmond. Natutulog pa ang apo ko. Sa ospital niyo dalhin, hindi dito. Hindi ospital itong bahay ko. Eh, napakalayo po ng ospital dito sa nayon natin. Kailangan po namin si Doc Edmond. Para nyo na pong awan. Bigi ka ba? Sabi ko tulog pa ang apo ko. Hindi pwedeng istorbohin. Melda! Nasaan si Rodel? Samahan mo ako sa kanya. Edmond, nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang gagawin mo? Ha? Bakit ka sasama sa babae yan? Hindi ako papayag na gagamutin mo ang Rodel na yun. Hindi ka alis ng bahay. Hindi ka alis! Wala ka nang dapat ipag-alala, Imelda. Mababaw lang ang sugat na tinan mo ng asawa mo. Titigil na rin ang pagdurugo ng sugat ng kanyang ulo. Nalinis ko na. Tinahi ko na rin. O eto, may pain reliever pa ako rito. Ipainom mo ito sa kanya kada 8 oras, ha? Ay, salamat po, Doc Edmond. Pero sabihin mo pa rin sa amo ni Rodel, ipa-CT scan niya ang ulo ng asawa mo. Opo. Mabuti na yung nakasisiguro tayo. Yung pahinante po ng asawa ko, ayos na rin ba siya? Swerte siya. Wala rin siyang malalim na sugat, maliban sa mga galos. Pero kagaya ni Rodel, kailangan magpa-x-ray siya sa ospital sa bayan para makita kung walang napinsalang buto sa kanyang binti. Pero nakakalakad naman siya. May kaunting pamamagalang. Huwag mong kalilimutan ang gamot na inireseta ko, ha? Opo. Saka yung pagpapa-CT scan. Kahit may kamahalan, gawan nyo na ng paraan. Aalis na ako. Ay, doktor, magkano ho yung babayaran namin? Huwag mo nang intindihin yon. Ho? Ang importante, ligtas ng asawa mo. Sige, hindi na ako magtatagal. Hayaan mo na lamang na magpahinga si Rodel. Maraming salamat po ulit, Dok. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Pero malaking utang na loob ko pa rin nung tatanawin nito. Hindi maaampat ang dugo sa sugat niya. Kung hindi dahil sa tulong niyo, Doc Edmond. Salamat po kasi sa kabila ho ng alitan ng ating mga pamilya, tinulungan niyo pa rin kami. Tumupad lang ako sa sinumpaan kong tungkulin ni Melda. Pero yung atraso ng pamilya ng asawa mo sa pamilya namin, nasa isip ko pa rin yun. At hindi ko nakakalimutan. Suwail kang Edmond ka! Sinuway mo ako! Lolo, please lang ho. Huwag kayong magtaas ng boses. Pasensya na ho kayo. Pasensya! Mga taong kinamumuhian ko, ginamot mo, anong pasensya? Kanina pa ho ako nagpapaliwanag sa inyo, Lolo. Ayaw niyo naman akong pakinggan. Naririnig kita pero hindi kita naiintindihan. Hindi mo dapat iniligtas ang anak ng taong sumira sa buhay niyong mag-ina. Ginawa ko yun dahil iyon ang tungkuling aking sinumpaan. At nakalimutan niyo na ba, Lolo? Kasama ko pa kayo nang bigkasin ko ang Hippocratic Oath. Ang panatang gagamitin ko, ang aking propesyon kahit kaninong tao, kakampi man o kaaway. Bakit kailangan mong dugtungan ang buhay ng kaaway? Ibang usapin yon sa aming mga doktor, Lolo. Kailangang maisantabi muna namin ang personal na bagay sa oras ng emergency. Iisang nasa isip namin.
At iyon ay ang magligtas ng buhay. Walang kwenta ang buhay ng mga traidor! Kaya hindi mo na dapat iniligtas! Sa tingin naming mga doktor, sagrado ang lahat ng buhay. Tumigil ka! Pag masama ang isang tao, hindi dapat ituring na sagrado ang kanyang buhay! May atraso sila sa atin at higit sa lahat sa iyo! Ang gusto ko'y mamatay silang lahat! Ibig ko maubos sila hanggang kalit-lit ang ugat ng kasalanan! Kuya Poldo, tama na po. Baka po masyadong tumaas ang BP nyo sa sobrang Huwag kang galit. makikialam dito, Piling! Pasensya na po. Pero kayo rin pong inaalala ko. Kaya naisip ko, siguro po'y panahon na para malaman ninyo ang katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan ang sinasabi mo? Magsalita ka! Ano? Huwag kang tumanga dyan, Piling! Anong katotohanan ang sinasabi mo? Kuya Poldo, Edmond, patawarin ninyo ko kung ngayon ko lang ipagtatapat sa inyo ang lihim na matagal ko nang iniingatan. Anong lihim po yun, Aling Pining? Kasi, Naghihintay kami! Ano ba? Kuya Poldo, hindi po si Donato ang tunay na ama ni Edmond. Ho? Paano nangyari yun? Liwanagin mo ang sinasabi mo, Piling! Bago po ikinasal sina Connie at Donato, naray po nang hindi nakakilalang lalaki si Connie. At si Edmond po ang bunga ng kahiyupan ng rapist na yun. Nirape ang anak ko? Kalokohan niya sinasabi mo! Yun po ang totoo. Ibig sabihin, pinagbubuntis na ako ni Mama nung magpakasal sila ni Papa Donato. Oo, Edmond. Buntis ng mama mo nang pakasal siya kay Donato. Hindi totoo yan! Yun po ang totoo, Kuya Poldo. Maniwala kayo sa akin. Natatandaan niyo po ba nang may mag-imbita kay Connie sa isang party? Pauwi na siya nang may isang lalaking kumaladkad sa inyong anak papunta sa damuhan. At ipinaako niya kay Donato ang kanyang pagbubuntis. Ganun ba? Opo. Nagtapat po sa akin ang alaga ko at pinapangako niya kung wala akong pagsasabihan kahit sino. Yan ba ang dahilan? Kaya nawala ng gana kay Connie si Donato? Opo. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit walang amor sa akin si Papa Donato. Kaya pala. Nang matuklasan po ni Donato ang panlulokong ginawa ng alaga ko, doon na nagsimulang magkalamat ang kanilang pagsasama. Nana Pining, natatakot po ako sa kinikilos ni Donato. Ayaw na ho niya akong tabihan sa kama. Ayaw na niya akong kausapin. Dahil siguro sa paglilihim na ginawa mo, Connie. Dapat siguro nagtapat ka sa kanya ng maaga tungkol sa nangyari sa iyo. At ang isa pa pong problema, may chismis na meron daw siyang ibang babae. Pero hindi ako papayag na maagaw siya sa akin na ibang babae. Akin lang ang asawa ko! Pero tuluyan na nga pong iniwan ni Donato ang alaga ko. Sobrang minahalik ko ni si Donato. Kaya nabaliw siya.
nang iwan siya nito at sumama sa ibang babae. Rodel? Oh, kanin mo tong noodles mo. Masarap yan habang mainit. Ang bango ha. Siyempre, ako nagluto eh. Hindi naman itong noodles ang sinasabi kong mabango. Ikaw. Lumulo. Puro kakalokohan. Palibhasa, gumagaling na yung mga sugat mo. Ay, naku. Hindi ka pa pala personal na nakakapagpasalamat kay Doc Edmond. Kapag kaya ko nang lumakad ng maayos, makikipagkita ako kay Kuya Edmond. Papasalamat ako sa kanya. Mabuti nga hindi grabe yung mga naging sugat mo sa aksidenteng yun. Liba lang sa malaking sugat mo sa ulo. Hindi naman grabe yung naging sugat mo sa mga paa. Ipinag-aadya pa rin ako ng Diyos. Sa kabila ng mga kahirapang nararanasan natin, patuloy kong nararamdaman na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Doggy! Habulin mo ba ako? Habol! Tao po! Magandang araw po! Tao po! Ay! Kayo po pala, Aling Pining. Bakit po? May gusto sana akong sabihin sa nanay at tatay mo, Empoy! Nariyan ba sila? Ay, Aling Pining, kayo pala. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Matutuwa ka sa sasabihin ko, Imelda. Ano ho yun? Pinapunta ko rito ni Kuya Poldo. May kaunting handaan sa bahay. Kinukumbida niya kayo. Ha? Kami yung mag-anak? Kinukumbida ng amo niyo? Baka nagbibiro lang kayo. Bakit kita bibiruin ng ganito? Totoo, sinasabi ko. Gusto kayo makausap ni Kuya Poldo. At sana naman huwag niyong langgihan ang kanyang imbitasyon. Imelda, ano raw bang okasyon at pinapupunta tayo sa malaking bahay? Wala namang sinabi si Aling Pining. Basta, kinukumbida raw tayo. O ano, pupunta ba tayo? Sige, pupunta tayo. Pero alam mo, sa totoo lang, nag-iisip din ako. Kasi baka mamaya kung anong plano ng matandang yon, kaya tayo pinapupunta dun sa kanila. Hindi naman siguro. Pero hindi ka ba nagtataka? Bakit? Biglang-bigla yata. Bigla mo ba ito si Ma'am Poldo? Sana maling ang hinala mong may pinaplano siyang hindi maganda. Basta ang isipin mo na lang, minsan ay tinulungan tayo ni Kuya Edmond. Sana nga, ito ng oras para magkasundo-sundo tayong lahat. Wow! Ang ganda pala ng bahay ni Mang Poldo. At ang daming pagkain dito sa kusina. Hi. Ay! Ako! Cute mo naman. May Anong pangalan mo? tao pala? Ako po si Empoy. Ako naman si Tita Connie. Siguro ikaw yung anak ni Rodel, ano? Opo! Ang ibig sabihin, apo ka ni Donato? Opo, ako nga po. Sino po ba kayo? Ngayon ko lang po kayo nakita. Ako ang mama ni Doc Edmond. Huh? Nanggaling kasi ako sa malayo. Oo, sa malayong lugar. Kaya ngayon mo lang ako nakita. At ngayon narito na ako. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Opo! Pwede po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Doc Edmond, pasensya na kayo sa anak ko Masyadong pasaway ang batang yun Kaya pala biglang nawala kanina, naroon na pala sa kusina. Ganyan lang talaga ang mga bata, Rodel. Makukulit.
Ayun ang loko. Akala mo malaki na eh. Parang malaki na kung makipagkwentuhan sa mama nyo. Ang tagal kong hinintay ang panahon ito na makasama uli si Mama. Sa awa ng Diyos, ayan, nanumbalik na siya sa dati. Magaling na siya. Dok, sana napatawad nyo ng mga magulang ko sa nagawa nila sa mama mo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pero mga magulang ko sumira sa... Wala silang kasalanan, Rodel. Kung tutuusin, kami ang dapat humingi sa inyo ng pasensya. Kami ni Lolo. Dahil matagal kaming naniwalang may kasalanan sa amin ang mga magulang mo. Matagal kaming nabuhay ni Lolo sa galit na hindi naman para dapat. Rodel, patawarin mo sana ako. Ako ang dahilan kung bakit matagal kayong kinasuklaman ni Papa. Wala po kayong kasalanan, Aling Connie. Kung hindi sana ako naglihim kay Papa, hindi sana umabot sa ganito ang lahat. Pati si Aling Pining, kinutsaba ko sa lahat ng kasinungalingan ko. Naintindihan ko po kayo kung bakit nyo nagawa yun. Sobra ko kasing minahal ang tatay mo. At kahit hanggang ngayon, hindi ko siya nagawang kalimutan. Sana po, mapatawad nyo na rin si tatay sa ginawa niyang kataksilan sa inyo. Kung tutuusin, ako ang unang nanloko sa kanya. Kaya hindi ko siya masisisi. Kung minsan, sadyang pumapatay ng pag-ibig ang kasinungalingan. Tama ang anak ko, Rodel. Mang Poldo, Sige. May iwan ko muna kayo. Makikipagkwentuhan naman ako sa misis mo. Napakalaki ng naging kasalanan namin sa pamilya ninyo. Lalong-lalo na sa iyo, Rodel. Kaya humihingi ako ng tawad. ang akala ko, hindi na mawawalang pagkasuklam ninyo sa amin. Ang akala ko rin ay kamamatayan ko na ang labis na pagkasuklam sa iyo. Naniwala kasi akong bunga ka ng isang kasalanan at ginusto kong mawala ka hanggang kaliit-liit ang ugat ng kataksilan ng mga magulang mo. Pero nagkamali pala ako. Wala palang dahilan para kasuklaman ko kayo. Matagal ko pong ipinagdasal na magkaayos sa mga pamilya natin. Mabuti kang tao, Rodel. Sa kabila ng kasamaan ng ugaling ginawa ko sa iyong pamilya, kahit kailan, hindi ka nakaisip na gantihan ako. Dahil malaki pong respeto ko sa inyo. Lolo kayo ng inakala kong kapatid sa ina. Rodel, gusto kong kalimutan na natin ang lahat ng masakit na manamagitan sa ating pamilya. At nangangako ako, pupunan ko ang mga kasamaan ng ugaling ipinakita ko sa iyo. Pati sa makulit mong anak na si Empoy. At kahit iba ang iyong ina, ituturing na rin kitang apo. At sama-sama tayong tatanaw sa magandang pangako.